Tayo po'y manalangin. Abba, Father, in the name of Jesus, lubos po ang aming pasasalamat na lumalapit sa iyo ngayong umaga. Na binigyan mo kami ng bagong buhay. Salamat sa paggabay mo sa amin sa mahimbing na pagtulog at mapayapang pamamahinga. Sa pagising namin sa umaga, ikaw po ang aming pinasasalamatan. Salamat po sa araw na ito na kung saan kami ay patuloy na mag-i-enjoy, makikigalak sa iyo sa umagang ito na ginawa mo upang kami ay patuloy na makapiling sa iyo at madama namin ang iyong dakilang pagmamahal araw-araw. Salamat po sa buhay nito na minsan pa'y dinagdagan mo. You have added a day in our lives wherein we will spend thanking you for everything. Of all the good things that you are doing in our lives and to our lives. Wala pong salita na maaaring maihambing sa iyong dakilang pagmamahal sa amin, kundi ang paglapit namin sa iyo na may pagpapakumbaba, may pagpapasalamat at may pagmamahal. Salamat po. Salamat din po, Panginoon, sa lahat ng aming mga kapatid na dinala mo sa lugar na ito ngayong umaga, na kami po ay patuloy na magmamahalan. Kami po'y patuloy na magpupuri sa iyo. Patuloy po kaming sasamba. Patuloy na maglilingkod sa iyo. Dahil ito po ang kadahilanan at tanging kadahilanan na kami ay ginawa mo. Sabi po sa iyong salita, these people whom I created, tayo po na tao na nilalang ng Diyos. I have created for myself. Hallelujah. Panginoon, salamat po dahil inaangkin mo kaming lahat. Ito po ay katugunan ng karaingan ng aming mga puso. Sa mundo po kami naghahanap ng pag-ibig. Naghahanap po kami na merong kakampi sa amin. At sa mundo ay hindi namin ito makita. Pero sa iyong salita ay nagpapahayag. These people whom I formed for myself. Kaya po pala kami ay nilalang mo. Dahil para sa iyo lamang. Amen. Hallelujah. At kami po ay ang aming pong bahagi na kami nilalang mo para sa iyo is to show forth your praise. Para ipahayag namin sa buhay nito ang pagpupuri at pagpapasalamat at paglilingkod sa iyo lamang. Hallelujah! Amay, salamat po sa paggabay ng banal na Espiritu sa amin ngayong umaga. Na maunawaan po namin samantalang ibubukas namin ang aming puso at aming kaisipan sa mga kapahayagan, katotohanan na hinanda mo para sa amin upang kami ay tumanggap ng kalakasan at katiyakan ng lahat na nangyayari sa aming buhay, sa aming sambayan at sa aming kapaligiran. Ay naroon ka na patuloy mo kaming ginagabayan sa magitan ng banal na Espiritu. Salamat din po sa iyong salita na aming papag-aralan. Pinapahayag po namin ang iyong salita ay buhay. At ito ay magbibigay buhay, kalakasan at kaunawaan at kahalagahan ng buhay namin sa araw-araw. Panginoon, samantalang kami mauupo sa iyong paanan at magninilay-nilay sa iyong mga salita, kami po ay patuloy na nagbibigay sa iyo ng lahat ng papuri, lahat ng pagpapasalamat, lahat ng pagsamba ay sa iyo lang namin inuukol sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen! Woo! Hallelujah! Babasahin ko po ang Lucas 21. Mula sa 25 hanggang 28. And there shall be
And there shall be signs in the sun, and in the moon, and in the stars, and upon the earth distress of nations with proximity, and the sea and the waves thereof. Basahin nga po natin sa Tagalog para maging malinaw at magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, sa mga bituin, sa lupa, sa mga bansa. Ang mga bansa ay masisiblak at malilito dahil sa ugong at sa mga daluyong ng dagat. Ang mga ito hihimatayin sa takot. Ang mga tao hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga kasapunaang darating sa sanlibutan, sapagkat mayalamig at mawawala sa kani-kanilang landas ang mga planeta at iba pang katulad nito na nasa kalawakan. Sa panahon niyon, ang anak ng tao ay makikita nilang darating na nasa alapaap, may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Kapag nagsimula na ang pangyayari, ang mga bagay na ito, maggalak kayo sapagkat malapit na ang inyong pagliligtas. Sabi po sa English, when you see these signs, look up because your salvation drew it near. Ang ating pong pag-aaralan ngayon ay mga hakbang ayon sa ating nabasa, mga hakbang sa paghahanda sa pagdating ng ating Panginoon. Hindi na po natin kayang ipikit ang ating mga mata sa mga panahon na nagaganap sa ating kapaligiran ngayon. Kaya nga po, sa mga pag-aaral natin dito, ay inihahanda tayo sa pagsalubong sa Panginoong Jesucristo sa hindi na matagal na ating paghihintay. Siya ay darating at babalik upang sunduin tayo at dalhin tayo doon sa langit na ating patutunguhan forever and ever. Amen! Handa na po ba kayo? Ang ating pong pag-aaralan ay paghahanda. Paghahanda. Sabi po doon sa English is, look up. Ibig sabihin po, ang kalutasan ng ating dinaranas ngayon sa ating kapaligiran ay makikita natin kung tayo ay titingala sa langit. Sa Salmo 121 po ay nagpapahayag, bakit kailangan tayong tumingala? Why do we have to look up? Psalm 121. Dito po ako magbabasa dahil okay. Sa gawin ng bundok, tumingin ako, saan ang gagaling ang aking saklulo? Ang hangad kong tulong sa Diyos na nagmumula, sa Diyos na lumikha ng langit at lupa. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, at siya rin lumikha sa atin. Amen. Kaya po tayo titingala sa Diyos. Dahil siya lumikha ng langit at lupa, siya rin ang lumikha sa atin. At sa kanya rin po nanggagaling ang sigurado at tiyak at napapanahon na saklolo para sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya po kailangan tayong tumingala. Dahil ang ating pong kalutasan, pag-asa, sa nangyayari sa ating kapaligiran, ay galing lamang sa Panginoon. John 16:33, ito rin po ay kaduktong ng ipinapahayag
ng malapit ng pagdating ng Panginoong Hesus. At binibigyan tayo ng kapahayagan ano ang dapat natin gawin. John 16:33. Sinasabi ko sa inyo ito upang kayo magkaroon ng kapayapaan sa pakikipag-isa sa akin. Meron akong kapighatian dito, meron kayong kapighatian dito sa sanlibutan, ngunit laksan ninyo ang inyong loob. Napagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Be of good cheer, for I have overcome the world. Unahin po natin pag-aralan ang sinasabi ng Panginoong Hesus na sa Kanya lamang tayo makakatanggap ng kapayapaan. Ipahayag nga po natin, kapayapaan. Tama-tama po ang mensahe ng ating inawit, you are the peace that guards my heart. I help in times of need. Kailangan po natin ng kapayapaan. Dahil marami po tayong naririnig na isang tao ay narinig na lang natin, nabalitaan natin, na namatay na lang bigla. Bakit? Na heart attack siya. Natagpuan na lang siyang patay. Wala siyang previous medical record na anumang karamdaman. Ngunit, bigla na lang siya namatay. Wala. Ang doktor po ay nagpapahayag. Lahat ng karamdaman ay nagmumula sa hindi magandang emosyon. Kaya unang-una po na pinapahayag sa atin ng Panginoon sa Kanya, pinapahayag niya sa atin na sa Kanya lamang manggagaling ang kapayapaan. Sinasabi din po ng Panginoon, this world will give you tribulation, but be of good cheer. Dahil ang kaligayahan po o ang katiyakan na tayo ay kasama ng Panginoon sa Kanyang pagtatagumpay, hindi po tayo daratnan ng anumang bigla ang kamatayan, because we know that a merry heart doeth good like a medicine. At ang kaligayahan, ang kapayapaan, ang katiyakan ay matatagpuan lang natin sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya ang una po nating puntos na ating gagawin samantalang tayo naghahanda sa pagdating ng Panginoong Hesus, tayo po ay tatanggap. We have this assurance that the Lord Jesus Christ is our peace. We have that assurance na ang Diyos ay kasama natin, siya ang ating kapayapaan, at ang kanyang kapahayagan, huwag tayong matakot dahil we have to be strong, believing that He has already conquered the world. Amen. Napagtagumpayan na niya ang mundo. Kahit ano po yung nababalitaan natin sa ating kapaligiran, meron po tayong kasiguruhan. We have the assurance that Jesus had already won and triumphed over all those mga gawa ng kaaway. Dati po hindi ko ma-recognize o hindi ko mapaniwalaan. Nasa Iloilo po kami nang dumating ang Yolanda. At meron pong galing sa Maynila na ex-pilot na may mga dala siyang mga videos explaining na Yolanda was only ginawa lang ng tao, ginawa lang ng organization ang Yolanda, which is called the strongest storm in the history, and it happened in the Philippines. Bakit po nangyari sa Cebu? In-explain nila lahat dyan. Sa akin pong unang pagkarinig, hindi ko po maunawaan. Pero kung iisipin po natin ang mga nagdaan pang mga interview sa kanila, 2009 pa po ay inimbento na nila itong climate change.
Mahirap pong intindihin, pero may mga video at may mga puntos ang mga aaral na tao na 2009 pa po. Itong mga nagaganap sa atin na bagyo at mga sobrang init at sobrang ulan ay ginagawa lamang at iniproprograma lamang ng mga maaalam at mga taong against God upang takutin ang tao. At ano naman po ang purpose, bakit tinatakot nila ang tao? Sa ibang bahagi na po natin ito mapapag-aralan. So wag po tayong matatakot sa mga ginagawa nila because the Lord Jesus Christ promised that He had conquered the world. Napagtagumpayanan niya ang mundo at tayo po ay kasama doon sa pagtatagumpay. Amen. Amen. Hallelujah. Isaiah 26 verse 3 and 4. Isusummarize ko na lang po. Sabi po dito ay He will keep our hearts when we settle our hearts in God. Kung when we settle our hearts and our mind in God, He will give us perfect peace. Ulit-ulit po, pinapahayag ng Panginoong Yesus at ng kapahayagan ng Biblia ang kahalagahan ng kapayapaan. Isa po sa pangalan ng Panginoong Yesus is, He is the Prince of Peace, the bright and morning star. Yung po sinasabi sa Isaiah 9:6. Kailangan po na maunawaan natin na siya lamang ang ating kapayapaan, and samantalang tayo ay nanananan, patuloy na nagmumuhay sa assurance and faith in the Lord Jesus Christ, we know that the government of this world is under the Lordship of the Lord Jesus Christ alone. Meron po tayong kasiguruhan na ang gobyerno ng buong mundo ay nasa kamay ng Panginoong Yesus. Kahit ano po ang nangyayari, ano po ang ating nababalitaan ngayon, meron po tayong assurance that the Lord Jesus Christ had triumphed over them, and the government of this world is upon the shoulder of the Lord Jesus Christ. Amen. Maganda pong balita itong ating pinag-aaralan. At ito po'y ating panghahawakan upang kahit ano pong nangyayari sa mundo, hindi po tayo malulungkot at hindi po tayo matatakot. Romans 5:1. Sabi po dito, being justified by faith, we have peace with God. Tayo po'y pinatawad na at nilinis na sa magitan ng ating pananampalataya in the finished work of the Lord Jesus Christ at Calvary. So we have the assurance that we have the peace of God and we can rejoice. Okay, Romans 5:1 and 2. Therefore, being justified by faith, we have been justified by faith. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. Amen. So tayo po ay nananampalataya na tayo po ay ginawang banal na ng Panginoon at wala na pong kasalanan na i-accuse sa atin ng sino paman. Kaya nga tayo ay may kapayapaan sa magitan na kapayapaan with God through the Lord Jesus Christ sacrifice on Calvary's cross. Sa verse 2 po, sabi dito, we have to rejoice. Hallelujah! Meron po tayong kaligayahan in whom we have access by faith into the grace wherein we stand. Tayo po'y makakatayo ng matatag and rejoice in hope. We rejoice in hope in the glory of God. Tayo po'y makakatayo
tumayo kasama ng maraming tao. Nakikisama-sama lang tayo. But it takes special and deep faith in God to stand alone in hope in the finished work of the Lord Jesus Christ. Ibig po sabihin, madali lang makianod-anod sa flood ng maraming tao dahil hindi tayo makikilala, hindi naman nila nakikita kung sino tayo. But it takes deeper faith to stand alone for God. Nagawa na po ba natin yun? Pag-aaralan po natin yan. So we have to rejoice and stand because we have been justified by faith and we have hope of the glory of God. Bakit ba natin pinag-aaralan itong assurance na ito? Ano ba, Pastor Letty? Ano bang ibig mo sabihin? Naghahasi ka ng tao? Hindi na kailangan. Makinig ka lang sa radyo, makinig ka sa TV, ay mauunawaan mo na ang nangyayari. Pero kung natin sa salita ng Diyos. Okay, ibalik natin sa John 16:33. This world will give you tribulation. Di ba naririnig na natin yan? But be of good cheer, for I have overcome the world. Kaya kailangan, meron tayong assurance. Itong pinapag-aralan natin ito, ilang mga katotohanan lamang ito, at yung iba'y napag-aralan na natin, kailangan isang puso na natin, panampalatayanan natin, at ihakbang natin. Ito po ang tinatakbo ng ating pinapag-aralan ngayon. Napag-aralan po natin, simple, assurance na tayo may katiyakan na napagtagumpayan na ng Panginoong Yesus ang mundo at bilang tayo ay binanal na at tayo ay may hope of glory of God na naghihintay sa kanyang pagdating. Coming soon na pagdating niya. Ang second part po ng ating pag-aaral is we have to occupy till Jesus comes. Na pag-aralan na natin ang assurance, pag-aralan naman po natin ang ating assignment. Ano naman ang ating dapat gawin samantalang tayo naghihintay sa pagdating ng ating Panginoong Yesus. Matthew 24:14. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all the nations, and then shall the end come. And the gospel of the kingdom. Ito po sinasabi, pinapahayag ng salita ng Diyos. And the gospel of the kingdom will be preached in all the nations. Ito po, magpakasaya tayo dahil bago dumating ang Panginoong Yesus, ay binigyan tayo ng tanda na ang mahalaga na salita ng Diyos na kaligtasan ay maipapahayag na sa buong mundo. Kailangan ay maipahayag ang salita ng Diyos na nagbibigay kaligtasan sa mga tao sa sandali na sila'y sumampalataya sa ginawang pagdurusa, pagsakop ng Panginoong Yesus para sa atin. It is all for believers. Hindi lamang po ito sa isang tao sinasabi, para sa lahat po na nakaunawa ng salita ng Diyos. Balikan po natin ang Luke 19:13. Ito pinagpapahayag isang parabola na mayroong isang maharlika, mayaman tao, na aalis siya upang tumanggap ng kanyang paghahari. At bago siya umalis, ito po'y parabola,
Bago siya malis, he called his servants and delivered to them pounds and said unto them, occupy till I come. Ito rin po ang sinasabi ng ating nabasa sa Matthew 24:14. So nagpapahayag ang parabola na mayroong mayaman na tao na paalis upang tumanggap ng kanyang paghahari at nagbigay siya ng kayamanan sa kanyang mga servants. At sinabi niya, occupy till I come. Ganon din po ang pinapahayag ng Diyos sa atin samantalang tayo naghihintay, naghahanda sa pagdating ng Panginoong Jesucristo upang tayo ay isama sa Kanyang kaharian sa langit. Alam po natin na ang Panginoong Jesus na ating tinanggap sa ating buhay sa magitan ng Panginoong Ama na nagbigay buhay sa atin, tayo po'y binigyan na ng lahat na pag-aaralan po natin ito. We are filled with everything. We are full in the name of Jesus. Ibig sabihin, wala na po tayong mahingit pa sa buhay, wala na po tayong kailangan sa buhay na hindi pa na ipagkakaloob sa atin. Mula nang tayo ipinagli ng ating mga magulang, tayo po'y kompleto na. And kasi sa Panginoong Jesus po, sa Diyos na ating sinasamba, hindi po tayo bibigyan ng assignment na hindi muna niya tayo pinagpala sa mga bagay o talento o kayamanan na gagamitin natin sa pagsunod sa kanyang kalooban. Ito po ang ating pag-aaralan, ito po ang purpose natin ngayon. Katulad ng Panginoon, pinagkaloob na niya sa atin ang lahat upang magamit natin para sa kanyang kaluwalhatian. At sabi po ng mayaman na umalis, occupy till I come. Gamitin niyo ang kayamanan. Gamitin niyo yung pinagkaloob ko sa inyo. Tatlong bagay lamang po ang ating pag-aaralan na pinagkaloob na sa atin ng Panginoon. Una po ay binigyan tayo ng panahon, time. We, all of us, rich or poor, we have the same 24/7. Di po ba? Tahimik. Ang pagkakaiba lamang po sa rich or poor, paano natin ginagamit ang ating 24/7? At ang malungkot po at dapat nating unawain at pag-aralan na yun, at ikabuhan na yun, lahat ng oras na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, we are accountable to God on how we use our time. Tahimik po ang mundo. Maaring sa tithes and offering, faithful tayo. Congratulations. Hallelujah to the Lord. Pag-aralan naman po natin ngayon yung paano yung oras natin. Pag-ising sa umaga, ano ba ngayon? Ay, linggo. Ano ba yun? Sisimba ba ako? O magsusumba? Sumba o simba? Tayo po, katulad ng mayamang umalis, pagbalik niya, ang lahat ng kanyang binigyan ng kayamanan ay magsusulit sa kanya kung paano ito ginamit. Ito po ay kaprasong revelation bago pa mag-pandemic. Bago pa mag-pandemic, meron akong natanggap. Kasi po, sa Iloilo, meron kaming kalipunan ng mga pastor. So, kung matanggap ng isa na profitable, katanggap-tanggap at dapat maunawaan, i-circulate po sa amin. Kaya hindi po ito scam. Meron pong researcher na babae, doktora siya. At ang maganda sa kanya, siya ay nakakapasok sa mga secret meetings
ng mga nagpapaandar nitong virus and vaccines and climate change, lahat po ng mga meeting na yan, nakakapasok siya. Hindi po siya Christian at marami po siyang i-reveal ng mga katotohanan sa mga secret meetings ng mga organization na nagpapaandar ng mga kung ano-ano sa ating kapaligiran. Isa naman po ang isi-share ko sa inyo. Siya po ay hindi Christian, pero ang natuklasan po niya sa lahat ng mga meetings, ng mga sikreto nitong sumisira ng mundo, ang kinatatakutan lamang po ng mga organisasyon na ito, na siya may hawak na ng pera ng buong mundo, isa lamang po, natatakot lamang sila na ang mga tunay na Kristiyano ay magpatuloy sa pagsamba sa tunay at nag-iisang Diyos. Ang hari ng mga hari, ang Panginoong Jesucristo. Let's clap our hands for Jesus! Kanina po habang tayo nagpupuri, ang aking pong pakiramdam, hindi lang dito nang gagaling ang boses na tayo nagpupuri sa Diyos, pati po ang kalawakan. Together, the creation of God is worshiping God, who alone is worthy of all praise. Isa lamang po ang tinandaan ko sa kanyang pinahayag. Isa lamang ang kinatatakutan ng mga taong ito, kung ang mga tunay na Kristiyano ay magpatuloy sa pagsamba, pagpupuri, at paglilingkod sa tunay at nag-iisang Diyos at hindi matatakot sa kanila. Kaya nga po, ang Intercessors for the Philippines ay kumuha ng mga materyales paano gagamitin ang oras. Pagbago po sa pandemic, kasi binabawal ang mga gatherings. Kaya ngayon, mauunawaan natin, bakit pinagbabawalan ng gatherings na katulad dito? Because we will worship God and lift the name of Jesus na siyang pinagtatakutan nilang lahat. Kaya po, ang Intercessors for the Philippines ay gumawa ng program na meron kaming we proclaim Jesus, the names of the Holy Spirit, and the 7 I ams of the Lord Jesus Christ. Ginagawa po namin yan mula na mag-pandemic hanggang ngayon. Kaya po, ang aming panalangin, kung kami magsimula ng 7 o'clock dito sa Maynila, kasi sa Iloilo po, sinimulan namin ito, 9 o'clock hanggang 11 o'clock ng umaga. Dito po, nang kami lumipat sa Maynila, ginawa po namin, the least is 7 o'clock. Pinaka-late is 7 o'clock, and we will finish at 9 o'clock. Bakit? Yung pong Intercessors for the Philippines na programa, at yung programa ng Jesus Reigns, at yung aming personal at family namin na mga prayers, pinagsama-sama po namin ito. Kaya umaabot po kami ng sobrang 2 oras sa pananalangin, gabi-gabi. Ilang oras po ba isang araw? 24. Ilan ang 10%? Nagagawa po ba natin na ibigay sa Panginoon ang 10% ng ating time? Sa simba po, ilan na oras lang tayo? 2 oras sabihin natin, Sunday lang. O 2 oras ulit sa Wednesday lang. O 2 oras din sa Friday lang. E di 3 araw lang yung ating tithes. E 24/7, may utang pa tayong 4 na araw. Tandaan po natin ito. Kasi tithes din po natin yan eh. How do we use our time? Is it for the glory of God? Bakit po kailangan na tayo mag-combine na nag-worship sa Panginoon? Dito po, samantalang tayo nag-worship, samantalang nagpupuri at sumasamba sa Panginoon, dito po tayo lumalakas.
yung ating pong espiritu na nalilito sa maraming nangyayari sa mundo, yan po ang nagdadala ng karamdaman. Dito po sa gitna natin ay naririto ang presensya ng Panginoon. At ano man pong karamdaman, ano man pong kahinaan, ano man pong ating pangangailangan, ay matatagpuan natin dito. Because we are corporately, sama-sama, buo ang katawan ng Panginoong Jesucristo na sumasamba tayo sa Kanya. Kaya wag po, kunin natin yung nangyari sa China. Sa China po ay bawal magdala ng Biblia. Kaya ang ginawa, para sila'y makabuo ng Biblia sa kanilang pagtitipon, lahat po ng pages ng Biblia ay pinunit-punit at pinagbigay, dinistribute sa bawat isa. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng umabsent sa fellowship because you are part of the Bible na kailangan mabasa sa pagsamba. Tandaan po natin yan, bawat isa sa atin ay may bahagi ng Biblia na dala-dala natin na kailangan sa ating pagpupuri tuwing tayo ay nagkakatipon. Kaya yung pong Wednesday, dalhin niyo yung Biblia niyo. Yung peraso ng Biblia nyo. Friday, dati niyo yung peraso ng Biblia nyo. Kasi 3 araw lang yun eh. Sunday, Wednesday, and Friday. Eh yung ibang araw, 4 na araw libre tayo. Anong ginagawa natin sa 24 hours? Nasaan ang ating tithes? For the 24 hours na 4 na araw na wala tayo sa simbahan. O baka naman meron naman kayong personal devotion, I respect that. Sa Panginoon na lang po tayo magsusulit. Sa Salmo 95 po, verse 2, tayo po'y lumapit sa Panginoon ng may pagpapasalamat. Let us come before His presence with thanksgiving and make a joyful noise unto Him with psalms. Amen. Hallelujah. Tayo po'y laging lumalapit sa Panginoon, hindi dahil sa pangangailangan. Di ba na mag-pray ako? Kasi we have to come into His presence with thanksgiving. Nagpapasalamat na tayo gumising sa umaga na may buhay at may lakas. Amen. Amen. Hindi po ba napakalaking biyaya ng Diyos na tayo ay magising sa isang bagong araw na ginawa ng Diyos para sa atin na tayo may kalakasan pa rin? Hallelujah! We can dance and rejoice in God every waking up in the morning. Enter into His gates with thanksgiving, sabi po sa Salmo 104. Tayo po lumalapit sa pintuan ng Panginoon na may pagpapasalamat. Enter into His gates with thanksgiving and unto His courts with praise, and be thankful unto Him and bless His name. Amen. Ito lang naman po ang hinihintay ng Panginoon sa atin. Napakahirap po ba itong gawin? Tayo po dumaranas ng mga kahirapan sa buhay, at doon sa mga panahon yun, ang ating paghihirap at kalipitan, doon po tayo natututo na maging mas malapit sa Diyos araw-araw sa ating buhay. At magpasalamat kahit ano ang nangyayari sa ating buhay, nagpapasalamat pa rin tayo. Amen. Hindi naman po kailangan ng Diyos yung mahaba nating panalangin. At baka yung give me, ginagawa natin Santa Claus ang Panginoon. Sabi po niya, lumapit tayo sa Kanya na may pagpapasalamat. Pasalamat na po dahil higit pa sa ating kailangan, higit pa sa ating iniisip, higit pa sa nakita ng ating mata, higit pa sa nadinig natin ng ating tenga, ay kayang ipagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin na naghihintay sa Kanya ng may pag-ibig. Hallelujah! Ano po bang pangako pa ng Diyos ang kailangan natin upang tayo magpasalamat? Hebrews 10:12
25, ito po ang kadahilanan. Bakit hindi tayo kailangan, bakit kailangan tayo ay patuloy na that we must not now forsaking the assembling of yourselves together as in the manner of some, but exhorting one another, and so as you see the day approaching. Tayo po'y laging lumalapit sa Panginoon ng may pagpapasalamat at hindi natin kinakalimutan na tayo magsama-sama sa pagpupuri at pagpapasalamat sa Kanya. Dahil alam natin na meron tayong hinihintay. At hindi tayo naghihintay na nakaupo lamang, kundi tayo naghihintay na may pagpapasalamat, may pagsasama-sama, at nag-rejoice in the coming of the Lord Jesus Christ. Kung tayo po na hinihintay, di po ba tayo excited? Tayo yung naghihintay ng pagbabalik ng Panginoong Jesus. Tayo po nga tayo excited na magkita-kita sa simbahan na kung saan tayo nagkakasama-sama sa pagpupuri at pagpapasalamat, at samantalang tayo nagpupuri at nagpapasalamat na sama-sama ang Panginoon po ay gumagawa sa ating mga buhay. Amen! Ito po, kasama ko yung anak ko. Hindi ko po maipapahayag sa inyo. Pero nung mga panahon na ako'y bagong dating dito, mabigat po ang aming problema. At humuhugot ako ng kalakasan. Samantalang ako pumupunta dito. At tayo nagpupuri, at tayo nagpapasalamat, at tayo nagmamahalan. Hallelujah! Yung pong kamot sa nagkanap na aksidente sa aking anak. Mula po nung ako'y dumating at kami nagpupuri, kami po nag-pray sa aming bahay. Kami. Dumating po yung panahon na yung kanyang operasyon ay na-infection at halos puputok na yung kanyang kanang bintik. Ang aking pong anak na nurse na nakakita, dahil in-scan niya, pinadala sa anak ko, pinakita. Nakikiusap po yung aking anak na babae, nurse po siya. Mama, dalhin mo na sa doktor si Kuya. Dahil infection na yan, sasabog na yan, hindi na yan kaya ng tapal-tapal. At totoo po, dinala ko siya sa doktor. The great doctor of all, Jesus Christ is His name. Amen. Hallelujah! At gumaling po ang aking anak dahil the best doctor ang aking pinagdalhan sa kanya. Hallelujah! Palakpakan po natin ang Panginoon. Paano natin ginagamit ang ating oras na pinagkaloob sa atin ng Panginoon? Oras. Now we have to talk about Now we have to talk about talents. Uy! Lahat po tayo ay pinagkalooban na ng Diyos ng lahat ng ating pangangailangan. Amen. Okay, kunin po natin sa Ephesians chapter 4, verse 7 muna. Ang bawat isa sa ating binigyan, but unto any one of us is given grace according to the measure of the gift of Christ. Amen. Tayo po, bawat isa, sabihin nga po, bawat isa. Bawat isa ay binigyan ng tanging kaloob ayon sa sukat na ibinigay ni Kristo
Bawat isa. So tayo pong lahat ay may kaloob na ipinagkaloob, binigay na ng Panginoong Ama sa atin sa magitan ng Panginoong Heso Kristo. Wala na pong kulang sa ating buhay. At ang tanong po, anong ginagawa natin sa kaloob na ibinigay na sa atin ng Panginoon? Tayo po magkaroon ng inventory sa ating buhay. Kasi sabi po, baka naman sabihin nyo sa Ephesians 4:11 na ang Panginoon Jesus ay nagbigay ng talento. Ang iba ay mga pastor, mga evangelist, mga prophets, mga pastor, teacher. At sasabihin niya, ay, hindi naman ako pastor, hindi naman ako teacher, tagapakiligan ako. Pero, magkaroon tayo ng inventory sa ating buhay. Okay. Ito ang tanong sa bawat isa. Saan sa buhay mo, ano sa iyong experience, saan ka mabuti? Saan ka mahusay? As early, as young, as Emmanuel, na siya ay 7 years old, marunong na siyang bumasa ng English, Tagalog na Biblia. Marunong siyang mag-drawing. Bigyan mo siya ng 3 bagay, bibigyan kanya ng istorya. Binibigyan natin siya ng 3 mangga. Oh, Emmanuel, basahin mo nga ito. Lola, Mama, ito ay daddy. Ito ay mami. Ito ang baby nila. Bigyan mo siya ng 5, kaya din na magbigay ng magandang istorya. Ano sila? They are happy together. Sabihin ng teacher, Emmanuel, i-drawing mo ang inyong komunidad. Mag-drawing siya ng kanyang komunidad, may simbahan na nakalagay. Ang teacher niya ngayon, sa grade 2, nag-survey sa kanyang estudyante. Sino dito ang Katoliko? Nagtaas ang kamay. Mama Lola, pag sila'y nagdadasal, bago sila mag-break, nagdudrawing pa sila. Sino dito ang iglesia? May tumaas din. Sino dito ang born again? Lola, Mama, ako lang po ang tumaas ang kamay. Hallelujah! Mabuti alam niya, born again siya. Hindi naman namin pinag-usapan yung born again, hindi naman namin pinag-usapan ang Pentecostal o kung ano yan. Pero pag tanong ng teacher, tinaas ang kamay. Lola, Mama, ako lang po at tumaas ang kamay. Amen. So, may talento siya, alam na niya. Ano yung nandun sa kanya? O ngayon, ang tanong sa atin ngayon, saan ka mahusay? Dito maraming multi-talente. Ang mga kadalagahan natin dito na mga sexy, mga healthy, they can lead in worship, they can dance the tambourine, they can play the guitar, they can preach, and they can share. Ano bang kailangan natin? Kailangan lang natin mag-spread. Kailangan lang natin ipakita natin sa mundo ang ginawa ng Panginoong Jesus sa atin. That we have all the talents na binigay at ginagamit natin for the glory of God and for the expansion of God's kingdom here on earth. Saan? Tanungin natin ang bawat isa sa ating sarili, saan ba ako mahusay? Mahusay kang kumanta, mahusay kang sumayaw, mahusay kang magsa-sports. You can use it for the glory of God. Amen. Ito pong simbahan natin na nakikita ngayon. Ito po ay nagsimula, kung hindi niyo pa alam, June 1982. Sa 8 babae. Nandito na ba si Sister Deli? Nandiyan na ba siya? Sister Deli, pakitayo at ang kasama mo. Pakitayo lang, pakitayo para makita ka nila. Sino kasama mo? Pakitayo, pakitayo. Ayan. Sila po, 3
lang po kami ngayon na thank you, Sister Deli. Siya po ay kasama sa 8 kababaihan na nagsimula ng Bible study dito sa bahay ni Sister Wendy. At tayo na po ngayon ang produkto ng talento na binigay ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Amen. Amen. Hallelujah. Meron po akong kasama si Ma'am Lilia. Pakita yung Ma'am Lilia. Ayan. Si Ma'am Lilia po, thank you Ma'am Lilia. Siya po ay retired nurse sa Germany. Amen. Marunong po siyang mag-German. Pwede kayo mag-aral sa kanya. Okay, siya po ay, ang bahay po niya ay dinadaan, ibig sabihin, nasa subdivision, ibang subdivision na dinadaanan namin tuwing kami namamalengke doon sa malapit sa subdivision sa kanila. Isang araw po ay nakita namin siya na nag-garden at binati namin siya. We get a smile. Binigay namin ang smile namin. Binigay namin ang smile namin sa kanya at maging magkaibigan na kami. Amen. Just having a good smile with one another ay isa pong kaparaanan na tayo ay nakapagpapahayag ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. Amen po ba? Mahina po ang amen. Ano po ang magagawa natin ng ating mga kamay, ng ating pananalita? Sa bus po, ito po ang aking paboritong platform. Pati po driver, pati konduktor nagtatanong sa akin. Kinakausap ako na kung ilang taon na ako, bakit ako nagbabiyahe ng nag-iisa, bakit may dala pa akong mabigat. And then I can share the gospel to them. Marami na po na born again, samantalang ako'y nagsasakay sa bus. 3 bus po ang sinasakyan ko bago makarating dito. Kaya marami po akong nakakausap at napapahayagan ng mga salita ng Diyos. Amen. Ano ang ating talento? Anong binibigay sa atin ng Panginoon na kaparaanan upang sila ay mapahayagan ng pag-ibig ng Diyos? Meron po tayong talento. Tingnan lang po natin kung kaya natin sa ating baol ng ating mga talento na magagamit natin sa pagpapahayag ng kagandahang loob ng Panginoon. Pagdating po natin sa bahay, tumingin po tayo sa salamin. Ano ba ang mga gawa ko? What is the best thing that I can do for God na nasa sa akin na? Kasi hindi na po. Ito po simbahan ito, pagkatapos ng 7 taon, ako po in-invite ng brother-in-law ko sa Alangan, sa La Paz. Salamat po, nandito si Pastor Anthony, siya na ang pastor dito ngayon. Doon po sa La Paz, dahil marami pong nag-i-invite sa kanya na sumama sa kanilang simbahan, sa kanilang organisasyon. Pero hindi po siya sumasama dahil dito po siya nagsimula sa atin. Sa mga iba, si Pastor Nonoy, si Brother Nonoy. Nananalangin daw po siya. Sabi niya, Panginoon, saan ba ako sasama sa mga pastor na ito na nag-aalok sa akin? Gusto na ng mga, yung tinuturoan niya, gusto na magpabaptize. Eh, sabi niya, Panginoon, kung bibigyan mo ako ng 1,000 pesos, pamasahe ko pa Maynila, pupunta ako kay ate. Hallelujah. After 2 years po, na siya pumunta ng Iloilo, magpipreach na ako, biglang dumating. Bumaba po ako sa pulpito at nag-anga po kami sa gitna ng kongregasyon. Dahil matagal siyang nawala at umalis siya, pumunta siya ng Iloilo, nakasimula siya ng isang gawain. Amen! Kaya po natin gawin niya sa tulong ng Panginoon at binibigyan na niya tayo ng opportunity, binibigyan na niya tayo ng talent na gawin natin ito para sa kanyang kaluwalhatian. Lahat po ng mga kaparaanan ay inihanda na ng Panginoon. Kailangan ihakbang lang natin. Nananalangin ako, ba't ang sasama sa Iloilo? May gawain dito sa Cavite. But God gave me the permission to come to Iloilo. Kasi kaya naman nila dito sa Iloilo. Kaya naman nila
Cavite. So, I went with my brother-in-law in Iloilo, and we started a church then. Ngayon po, hanggang ngayon, nandun pa rin sila sa Alangan. Kahit dumating po yung panahon na nanganib ang buhay namin kasi ang lugar po na yun ay baluarte ng Tagalabas. At kami po'y pinalaan na kami papatayin dahil nakikiba ang kanilang programa nung kami dumating. At sa presensya po ng Panginoon at sa biyaya na binigay niya sa amin, sila po ang nawala doon sa lugar na yun at ang simbahan po ay nagpapatuloy. So malaki, kailangan lang po ay ihambang natin. O paano nangyari ang pasimula ng gawain sa Antique? Dati po noon, kami nagbabarko. Ang barko mula sa Manila to Iloilo, walang pahuwanan 200 pesos, 180 lang. Kaya pabalik-balik ako sa Iloilo, Manila, barko. Eh, nakita po kami ni Pastor Anthony sa barko. Tapos naikwento niya sa akin yung merong aswang doon sa kanila malapit. Sabi ko, Pastor, sasama ako sa'yo. Hindi mo na ako punta doon sa aming tinutuluyan, sasamaan kita doon sa aswang. Amen! Yun po ang pasimula ng Antique Church na the Word of God Christian Fellowship. Amen! Binigyan na po tayo ng talento. Binigyan na po tayo ng time. Gamitin na po natin for the glory of God. Because the Lord Jesus Christ said, and the last sign is to let the Word of God na may pahayag sa buong the whole world to the whole world, that the Word will be preached in all the whole world before the end comes. Tayo po ang ating pong vision na lahat tayo ay makaunawa at gamitin natin, gawin natin ang ating bahagi sa simbahan ito so that our community will be evangelized and the word will be, and the name of Jesus will be exalted in all the nations of the world. May bahagi po tayo, bawat isa. Hindi lamang po si Pastor, hindi lamang po ako. Lahat po tayo ay may bahagi na dapat natin tuparin habang tayo naghihintay ng pagbabalik ng Panginoon. Amen. Sa pangatlo po, God has invested unto us time. Bawat isa po, wala tayong reklamo. Pare-pareho po tayo may 24/7. And God has given us talent. Bawat isa po may talento na binibigay sa atin ng Panginoon. Gamitin po natin sa kanyang kalwalatian. Huwag po natin ibaon sa simenteryo. Kailangan po maganap natin ang tungkulin na binigay sa atin ng Panginoon. Pangatlo po is treasure. Tayo po binigyan ng Panginoon ng God has given us everything that we need to fulfill His plans and purposes na binigay niya sa atin dito sa lupa. Ano po ba yung inuutos sa atin ng Panginoon? Kaya natin itong tuparin dahil binigay niya sa atin ang treasure, ang kayamanan upang ito'y ating tuparin. Eh, Pastora, meron na ako. Pastora, pag nagkaroon ako ng milyon, magsiserve na ako sa Lord. Hindi naman ganun nakalagay sa Biblia. Sa Deuteronomy 28, surely, my blessing will overtake you. Ibig sabihin, kikilos ka na. At ang aking pagpapala ay hahabol sa'yo. Paano ka hahabulin ng biyaya ng Diyos kung ikay nakaupo lamang? You have to step. Every journey, every 1,000 journey, 1,000 times journey starts with a step. Kailangan kumilos na tayo at makikita natin na kaya pala natin. Si Moses ay tinanong ng Panginoon kasi maraming reklamo si Moses. Sabi ng Panginoon, ano ba yung nasa kamay mo? Ano ba yung nasa kamay natin na pwede natin magamit para sa kalwalatian ng Panginoon? Ano ba yung nasa kamay natin upang tayo matupad natin
ang tungkulin na binigay sa atin ng Panginoon na dapat gawin habang tayo buhay. Huwag na natin hintayin yung sinasabi ni Pastor sa atin na, kung hindi ka man makakilos ngayon habang buhay ka, sigurado magaganap mo yung tungkulin na madala ang tao, yung mga kamag-anak mo sa Panginoon sa oras ng iyong lamay. Huwag natin hintayin na maglamayan tayo bago dumating yung mga tao at mag-preach si Pastor ng salvation. Habang buhay po tayo, gamitin natin ang ating mga kamay, ang ating bibig, Amen. para sa kaligtasan ng maraming tao. Niligtasan ng Panginoon, bakit natin inuupuan? Tumayo tayo at ipahayag natin ang magandang balita ng kaligtasan sa iba. Okay, what do you have in your hands? Marami po, no? Marami tayong binibilang na libo-libo. Ngayon, libo-libo na ang pera natin na binibilang. Hindi na tayo tumitingin doon sa peso-peso. Okay, what do you have in your hands? Sabi ng Panginoon. Ibig sabihin, tayo, mag-inventory tayo. Ano ba yung nasa sa akin na pwede kong gamitin na madala ang pag-ibig ng Diyos sa aking mga kapitbahay? Kaaway mo pa naman yung kapitbahay mo, paano yan? Bigyan mo ng spaghetti para magsimula kayong magkasundo. Okay, what do you have in your house? Yung pong byuda sa panahon ni Prophet Elias, wala na siyang pag-asa sa buhay. Namatay na yung kanyang asawa ng pastor at yung kanyang mga anak na dalawang lalaki, kukunin ng kanyang pinagkakautangan dahil wala siyang pambayad. Humingi siya ng payo kay Prophet Elias. Ang tanong ni Prophet Elias, ano bang meron ka sa bahay mo? Wala naman eh. Yun lang aking langis. Yan. But from that, what do you have in your house, God can use to solve your problem and fulfill the plans and purposes of God in your life habang buhay ka pa. Because we will give an account to God on what we have na hindi natin nagamit sa Panginoon. Amen. Do you have a house? Matagal na po. Bago pa lang akong Kristiyano, narinig ka sa DCAS. Kung wala kayong Bible, pero meron kayong bahay, benta nyo yung bahay nyo at bumili kayo ng Biblia. Pinag-aaralan ko yung bakit naman. Bakit naman? Tama po pala. Kasi yung bahay, kung mamatay ang tao, maiiwan lang. At saan pupulutin ang buhay ng tao na hindi sumunod sa kalooban ng Diyos? Samantalang kung hindi binenta mo yung bahay mo at bibili ka ng Bible, mauunawaan mo at susundin mo ang kalooban ng Diyos, wala kang maiiwan dito sa lupa. Aakyat ka sa langit. Hallelujah! Amen. Amen! May kaunawaan doon, di ba? Naunawaan ko yun sa bandang huli. Pero sa simula, sabi ko, bakit naman inuutosan na ibenta pa yung bahay? Ang iba nga nagpapakahirap para makagay ng bahay. Tapos ibibenta para bumili lang ng Biblia. Mas mahalaga nga po pala yung Biblia kaysa sa panatilihin natin yung bahay natin na hindi naman tayo makakaunawa at hindi natin masusunod ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Ako po I appreciate very much yung mga narinig kong kapahayagan o kwento ng mga mangangaral. Meron pong mangangaral sa Amerika na totoo binenta yung kanilang bahay at bumili na lang sila ng camper. Yung pong sasakyan na kompleto. At kung saan may tumpukan ng tao, hihinto sila at mangangaral ng salita ng Diyos. Wala na po silang bahay na uuwian dahil ang bahay po nila ay yung sasakyan na kung saan sila abutin ng gabi, kung
kumpleto na ang kanilang pangangailangan. Hallelujah! Magandang buhay yun. Itinuro ko po yan sa mga teenagers sa London. Ito pong itsurang to. Tinuruan ko yung mga teenagers sa London. Isipin nyo, ang gaganda nila at ang yayaman nila, ang tatalino nila. Tinuruan ko po ng kumanta at sumayaw. At sinabi ko sa kanila na may sasakyan kayo, mag-convoy kayo, kung saan may tumpukan ng tao, pumarada kayo at kayo ay kumanta at sumayaw so that people will be gathered and someone will preach the word of God to them. Amen! Ganun lang po. Kami po doon sa aming gospel tour, may nag-invite po sa amin, ay hindi naman pala niya alam. Pagdating namin doon, wala siyang kakilala doon. Ang ginawa namin, pumunta kami sa barangay captain. Nagpakilala kami. Sabi namin, Kap, gusto namin mag-crusade. Ano bang kailangan niyo dito sa barangay ninyo? Ay, Pastora, matagal na dito hindi umuulan. O sige, tayo mananalangin at tayo magpapahayag. Tumawag ka ng mga tao mo at tayo mag-crusade. E di nag-crusade kami. Si Pastor pa nagluto ng aming hapunan. Ay, si barangay captain pa ang nagluto